Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa lugar ninyo rin nagsimula ang isang kwentong tulad dito. Isang kwento ng anak na matagal nang tiniis ang sakit, pero hindi alam ng lahat na sa likod ng kanyang pananahimik ay may tapang na unti-unting binubuo ng panahon. Sa maliit na bayan ng San Isidro del Mar, kung saan ang umaga ay nagsisimula sa tunog ng alon, kalansing ng mga bisikleta at amoy ng bagong lutong kakanin sa gilid ng palengke, nakatira ang dalagang si Salomea Brizuela o mas kilala ng ilan bilang Mea. 24 na taong gulang siya. Maputi, payat, mahinhing kumilos at laging may tahimik na ngiti kahit halatang sanay na siyang itago ang pagod. Sa unang tingin, mukha siyang simpleng dalagang probinsyana na nagtitinda ng suman, puto at kutsinta tuwing umaga. Ngulit sa loob ng kanyang dibdib, matagal nang may pangarap na hindi niya masabi ng malaas. Ang makapagtayo ng sarili niyang maliit na panaderya. Hindi iyon basta pangarap lamang. Pamana iyon ng kanyang yumaong lola, si Aling Cineres. Ang babaeng nagpalaki sa kanya ng pagmamahal noong bata pa siya at madalas siyang pabayaan ng sariling mga magulang. Si Aling Cineres ang nagturo kay Mea kung paano magmasa ng harina, kung paano damhin kung sapat na ang lambot ng dough, at kung bakit ang tinapay ay hindi lang pagkain, kundi alaala ng tahanan. Kapag marunong kang gumawa ng tinapay apo, madalas sabihin noon ni Aling Cineres habang pinupunasan ang pawis sa noo ni Mea, hindi ka basta magugutom. At kapag marunong kang magmahal sa ginagawa mo, hindi ka basta matatalo ng mundo. Ngunit namatay si Aling Cineres noong 16 na taong gulang si Mea. Mula noon, para bang may malaking ilaw na namatay sa buhay niya. Bumalik siya sa bahay ng kanyang mga magulang na sina Olegario at Demetria Brizuela. Pero sa bahay na iyon, hindi siya itinuring na anak. Para siyang tauhan. Para siyang katulong na may apelyido lang nila. Si Olegario ay dating empleyado sa munisipyo, ngunit nawalan ng trabaho dahil sa paulit-ulit na pagliban at pagkakasangkot sa maliit na katiwalian. Sa halip na magbago, nalulung siya sa sabong at sugal. Si Demetria naman ay babaeng mas mahalaga ang tingin ng ibang tao kaysa kapakanan ng anak. Kapag may bisita, nagiging malambing siyang ina. Kapag wala ng ibang nakakatingin, ang boses niya ay nagiging malamig na parang kutsilyo. Salomea, bilisan mo ang paghuhugas ng plato! Sigaw ni Demetria isang umaga habang nakaupo sa mesa at nagpapahid ng mamahaling lotion sa kamay. Darating mamaya ang mga kaibigan ni Brisilda. Ayokong makita nilang dugyot ang bahay. Si Brisilda ang nakababatang kapatid ni Mea. Maganda rin, palaging ayos ang buhok, palaging bagong damit at palaging pinapaboran ng kanilang mga magulang. Nag-aaral siya sa mamahaling kolehiyo sa lungsod, kahit halos wala na silang pambayad sa matrikula. Para kina Olegario at Demetria, si Brisilda ang investment ng pamilya. Si Mea naman ang pansalo sa lahat ng gawain. Ma, baka pwede po akong pumunta sa palengke mamaya pagkatapos ng gawaing bahay. Mahina ang sabi ni Mea. May nakausap po kasi akong supplier ng harina. Baka makakuha ako ng mas mura para makapagsimula akong... Makapagsimula ng ano? Singit ni Brisilda habang tumatawa. Panaderya, ate! Huwag ka na ngang magpatawa! Ni hindi ka nga nakatapos ng culinary school. Napayuko si Mea. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil sanay na siyang itulunok ang sagot. Alam niyang kapag sumagot siya, magiging mas mahaba ang gulo. Tinupi na lang niya ang basang hawak at nagpatuloy sa paglilinis. Sa labas ng bahay, iba ang mundo ni Mea. Sa karinderya ng kanyang tiyahing si Corazon o Tia Cora, nakakahinga siya. Si Tia Cora ay kapatid ng yumaong niyang lola. May edad ngulit malakas pa rin ang loob. Maliit lang ang karinderya nito sa gilid ng palengke. Pero doon madalas magtago si Mea kapag sobrang bigat na ang bahay. Apo, sabi ni Tia Cora habang pinanunod ni Mea na nag-aayos ng mga bilaw ng kakanin.
Hanggang kailan mong hahayaang tratuhin ka ng ganyan? Napangiting malungkot si Mea. Wala naman po akong mapupuntahan. At saka, pamilya ko pa rin sila. Pamilya? Napabuntong hinga si Tia Cora. Hindi porke kadugo mo, may karapatan silang ubusin ka. Hindi nakasagot si Mea. Sa halip, kinuha ang maliit na notebook na bulsa ng kanyang lumang apron. Doon niya isinusulat ang gastos, kita, at mga recipe na naaalala niya mula kay Aling Cineres. May pahina roon na may drawing ng maliit na bakery. Sa itaas, nakasulat ang pangalang Cineres Hearth. Balang araw po, magkakaroon ako ng lugar na amoy tinabay tuwing umaga. Lugar na walang sigawan. Pinisil ni Tia Cora ang kamay niya. Darating din iyon. Pero sana anak, huwag mong hintaying maubos ka bago ka lumaban. Habang tahimik na nangangarap si Mea, lumalala naman ang problema sa bahay ng mga Brizuela. Hindi niya agad napansin nung una, pero madalas nang may tumatawag kay Olegario sa gabi. Madalas din itong umuuwi ng lasing, pawisan at namumutla. Si Demetria, na dating maingay at palaging nagyayabang sa kapitbahay, ay madalas nang nakaupo sa salas habang kinakalkula ang kung ano-anong papeles. Isang hapon, dumating sa bahay nila ang isang itim na sasakyan. Bumaba roon ang isang babaeng nasa edad 50, nakasuot ng mamahaling bestida, may malaking singsing sa kamay at may ngiting hindi umaabot sa mga mata. Siya si Doña Severina Montalvo, kilalang nagpapautang sa bayan. Maraming pamilya ang natulungan niya kuno, ngunit mas marami ang napalayas sa sariling bahay dahil sa taas ng tubo. Nasa kusina noon si Mea, nagbabalat ng kamote para sa merienda, nang marinig niya ang boses ni Doña Severina sa salas. "Olegario?" Malamig ang sabi nito. "3 buwan na kayong palugit. Hindi na ako charity institution. Kapag hindi kayo nakabayad sa katapusan ng buwan, kukunin ko ang bahay, pati ang lupa sa likod na nakapangalan kay Salomea." Nabitawan ni Mea ang kutsilyo. Ang lupa sa likod? Iyon ang maliit na bahagi ng lupa na ipinamana sa kanya ni Aling Cineres. Iyon ang tanging bagay na tunay na kanya. "Donya, maawa naman kayo," pakiusap ni Demetria. "May paraan pa, makakabayad din kami." "Paano?" tanong ni Doña Severina. "Ang asawa mo, talo na naman sa sabong. Ang anak mong si Brisilda, kailangan na namang bayaran ng tuisyon. At ikaw, Demetria, hindi ka pa rin marunong mamuhay ayon sa kaya ninyo." Nanginginig ang kamay ni Mea habang pinupulot ang kutsilyo. Doon niya unang naintindihan na hindi lang pala sila naghihirap, baon sila sa utang. At ang mas masakit, pati ang lupang pamana sa kanya ay ginamit na sangla nang hindi man lang siya tinanong. Kinagabihan, sinubukan niyang kausapin ng ama. "Tay, maingat niyang sabi habang nasa likod bahay si Olegario at naninigarilyo. Totoo po ba na naisangla ang lupa ni Lola Cineres?" Tumingin sa kanya si Olegario na parang istorbo siya. "Lupang pamilya iyon. Pero ipinangalan po sa akin ni Lola. Anak kita," matigas nitong sagot. "Kung ano ang sayo, sa amin din. Huwag kang magmarunon." "Pero tay, iyon lang po ang..." Bigla siyang tinuro ni Olegario. "Wala kang karapatang magreklamo. Kumakain ka sa bahay na ito. Nakikitira ka. Kung hindi dahil sa amin, saan ka pupulutin?" Gusto sanang sabihin ni Mea na siya ang nagluluto, siya ang naglilinis, siya ang tumutulong kumita sa karinderya. Ngulit na nahimik siya. Sa dilim ng likod bahay, itinago niya ang luha sa pamamagitan ng pagyuko. Kinabukasan, naging abala ang buong baayan dahil may dumating na mga dayuhang negosyante. Kumalat ang balita na may Arabong investor na interesado sa lumang pier ng San Isidro del Mar. Ang sabi ng iba, bilyonaryo raw. Ang sabi naman ng iba, negosyante lang na naghahanap ng lupang mabibili. Walang nakakaalam ng totoo. Sa palengke, habang naglalako si Mea ng kakanin, may nakita siyang matandang lalaki na nakasandal sa poste, hawak ang dibdib at halatang hinihilo. Maputi ang balbas nito, nakasuot ng simpleng puting damit at halatang dayuhan. Maraming tao ang nakakapansin, ngunit walang lumalapit. "Naku, baka kung ano pa yan," bulong ng isang tindera. "Hindi natin maintindihan ang sinasabi." Hindi nagdalawang isip si Mea.
Iniwan niya ang bilaw kay Tia Cora at lumapit sa matanda. "Sir, are you okay?" Tanong niya sa abot ng kanyang makakaya. Tumunggo ang matanda, ngunit halatang hirap. "Water, please." Agad siyang kumuha ng bottled water at pinaupo ito sa bangko. Pinaypay niya ito gamit ang karton at tinawag ang batang kargador na si Pidoy. "Pidoy, pakitawag si Mang Engkar sa butika. Sabihin mo may nahilo rito." "Opo, Ate Mea." Hindi alam ni Mea na mula sa hindi kalayuan, may lalaki nakamasid sa kanya. Matangkad ito, maayos na manik, may seryosong mukha, at may matang tila sanay magtago ng bigat. Siya si Karim Al-Rashid. Sa tabi niya ay ang kanyang assistant na si Nadir Bazam. "That woman," mahina ang sabi ni Karim. She did not hesitate. Tumingin si Nadir. "The old man is Hakim." He wondered again. Ngunit hindi agad lumapit si Karim. Pinanood niya muna kung paano alagaan ni Mea ang matandang Hakim Sulaiman. Walang arte, walang hinihinging kapalit. Nang dumating ang taga-butika, tumulong pa siyang sumalin sa simpleng English ang nararamdaman ng matanda. Pinunasan niya ang pawis nito gamit ang malinis na panyo at binilhan pa ng biskwit. "You are kind," sabi ni Hakim sa kanya matapos makabawi. Ngumiting mahina si Mea. "Kahit sino naman po siguro tutulong kayo." Umiling Hakim, tila may alam sa mundo na hindi pa alam ni Mea. "No, not everyone." Nang makaalis na ang matanda kasama si Nadir, bumalik si Mea sa bilaw niya. Hindi niya napansin na naiwan sa bangko ang isang maliit na telang pouch. Kinuha niya iyon at hinabol sana sila, ngunit nakalayo na ang sasakyan. Sa loob ng sasakyan, tahimik si Karim. Si Hakim naman ay nakatingin sa bintana, may bahid ng ngiti. "She has a clean heart," sabi ni Hakim. Karim did not answer immediately. Sa halip, hinawakan niya ang maliit na lumang litrato sa bulsa niya. Litrato ng isang babaeng tumulong sa kanya 2 taon na ang nakalipas sa Maynila matapos siyang masangkot sa isang aksidente habang palihim na bumibisita sa Pilipinas. Hindi niya malinaw na nakita noon ang mukha ng babae, ngunit naalala niya ang boses, ang kabutihan at ang panyo nitong may burdang letrang S. Sa palengke, hawak ni Mea ang pouch na naiwan ni Hakim at hindi alam kung paano ito ibabalik. Hindi rin niya alam na ang araw na iyon ang simula ng pagpasok ni Karim sa buhay niya, hindi bilang lalaking bibili sa kanya, kundi bilang taong unang makakakita ng tunay niyang halaga. Ngunit bago pa man dumating ang liwanag, mas malalim munang dilim ang haharapin ni Mea. Kinagabihan, habang pababa siya ng hagdan para kumuha ng tubig, narinig niya ang mahinang pag-uusap sa salas. Naroon sina Olegario, Demetria, Doña Severina at isang lalaking hindi niya kilala, si Faustino Cabral, isang fixer na kilala sa pag-aayos ng kung ano-anong kasunduan sa likod ng batas. "May dayuhang naghahanap ng mapapangasawang Pilipina," sabi ni Faustino. Malaki ang kapalit, tahimik ang proseso, walang maraming tanong. Nanlamig ang katawan ni Mea. "Sigurado kang magbabayad?" tanong ni Olegario. "Kapag pumayag ang babae at pumirma kayo sa kasunduan, mabubura ang utang ninyo," sagot ni Faustino. "Si Salomea," biglang sabi ni Demetria. "Siya ang pwede." Parang tumigil ang hininga ni Mea. "Ma," halos walang tunog niyang bulong mula sa dilim. Hindi siya nakita ng mga nasa salas. Nagpatuloy si Demetria, malamig at walang bahid ng awa. Hindi naman nag-aaral, wala namang malaking mararating yun. Kung mapapakinabangan siya ngayon, mabuti na rin. Sa wakas, may silbi siya. Tumawa ng mahina si Doña Severina. "Praktikal ka talaga, Demetria." Napakapit si Mea sa pader. Gusto niyang pumasok, simigaw, magtanong kung paano nila nagagawang pag-usapan ng buhay niya na parang gamit na pwedeng ipambayad. Ngunit nanigas ang mga paa niya. Sa loob ng maraming taon, tiniis niya ang masasakit na salita. Tiniis niya ang pagiging hindi paborito. Tiniis niya ang pagod. Pero ngayon, iba na ito. Hindi na lang pangarap niya ang inaagaw.
siya mismo ang ibinebenta. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa kanyang maliit na kwarto. Doon, sa ilalim ng lumang kama, kinuha niya ang notebook ni Aling Seneres. Binuksan niya ang pahina ng drawing ng bakery. Nanginginig ang mga daliri niya habang hinahaplos ang pangalang Seneres Hearth. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya umiyak dahil nasaktan siya. Umiyak siya dahil naintindihan niyang kung hindi siya kikilos, tuluyan siyang mawawala sa sarili niyang buhay. Madilim pa sa labas nang mamalayan ni Mea na hindi pala siya talaga nakatulog. Buong magdamag siyang nakaupo sa sahig ng maliit niyang kwarto, yakap ang lumang notebook ni Aling Seneres na puno ng recipes, pangarap at mumunting guhit ng bakery na matagal na niyang gustong itayo. Sa bawat buklat niya ng pahina, parang naririnig niya ang boses ng kanyang lola. "Apo, kapag may nagtatangkang agawin ng buhay mo, huwag mong ibigay ng tahimik." Ngunit paano lalaban ang isang babaeng buong buhay tinuruang manahimik? Sa labas ng kwarto, maririnig niya ang maagang kaluskos sa kusina. Si Demetria yon, mas abala kaysa karaniwan. May tunog ng tasa, kutsara at pabigat na mga hakbang ni Olegario sa sahig. Hindi iyon ordinaryong umaga. Alam ni Mea na pagkatapos ng narinig niya kagabi, may mangyayari. May desisyon na silang ginawa para sa kanya at ang mas masakit, hindi man lang sila tinanong kung buhay pa ba ang pangarap niya. Dahan-dahan siyang tumayo at hinarap ang maliit na salamin. Namumukto ang kanyang mga mata. Pinunas niya ang pisngi at pilit inayos ang buhok. Ayaw niyang makita ng kanyang mga magulang na buong gabi siyang umiyak. Kung may isang bagay siyang natutunan sa bahay na iyon ay huwag ipakita ang sugat sa taong hawak ang kutsilyo. Pagbaba niya, naroon na sina Olegario, Demetria, Brisilda at Doña Severina, sa isang tabi naman si Faustino Cabral, nakangisi habang may hawak na folder na kulay itim. Amoy matapang na kape ang buong bahay, pero sa pakiramdam ni Mea, amoy hukuman yon. Isang hukuman kung saan siya ang akusado kahit wala siyang ginawang kasalanan. "Salomea," tawag ni Demetria, formal at malamig. "Umupo ka." Hindi siya umupo agad. Nanatili siyang nakatayo sa may pintuan ng kusina, hawak ang lumang tuwalya. "May kailangan po ba?" Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Napairap si Brisilda. "Ate, huwag ka nang magpanggap na wala kang alam. Narinig ka namin kagabi." "Halaka naman." Nanlamig si Mea. Ibig sabihin, alam nilang narinig niya, alam nilang durog siya, at wala man lang sa kanila ang nahiya. Tumikhim si Olegario at inihampas sa mesa ang sigarilyong hindi pa sinisindihan. "May magandang oportunidad para sa pamilya. At dahil anak ka namin, may responsibilidad ka." "Responsibilidad?" Mahina ngulit malinaw na ulit ni Mea. Lumapit si Demetria sa kanya. Suot ang damit na ginagamit lamang kapag may bisita. May lalaking dayuhan, mayaman, disente. Kailangan niya ng mapapangasawahan para sa isang kasunduan. Walang masama roon. Maraming babae ang nangangarap niyan. "Pero ako po ang pinili ninyo," sabi ni Mea. Pilit pinipigilan ang panginginig ng boses. "Hindi dahil gusto ninyo akong magkaroon ng magandang buhay, kundi dahil may utang kayo." Nagpalitan ng tingin sina Demetria at Olegario. Si Doña Severina naman ay tahimik ng ngumiti na parang natutuwa siyang makita ang isang ibong sumusubok lumipad sa loob ng hawla. "Mag-ingat ka sa tono mo," babala ni Olegario. "Kung hindi dahil sa mga sakripisyo namin, wala ka rito ngayon." "Sakripisyo?" Hindi na napigilan ni Mea. "Tay, ako po ang gumigising ng madaling araw para magtinda. Ako ang nagluluto. Ako ang naglilinis. Ako ang tumutulong kay Tia Cora para may maipambili tayo ng bigas kapag wala kayong pera. Tapos sasabihin ninyong pabigat ako." Tumayo si Olegario, namumula ang mukha. "Walang utang na loob." "Ako ang walang utang na loob?" Nangingilid ang luha ni Mea. "Ipinangalan sa akin ni Lola ang lupa niya. Isinangla ninyo. Hindi ninyo ako tinanong." "Dahil bata ka pa noon," sigaw ni Demetria.
24 na po ako ngayon, ma. Pero wala ka pa ring nararating, bulyaw ni Demetria. Ano ba ang kaya mong ipagmalaki? Ilang bilaw ng kakanin? Ilang baryang kinikita mo sa karinderya? Tingnan mo si Brisilda, nag-aaral sa lungsod, may kinabukasan. Ikaw, hanggang pangarap ka lang. Sumingit si Brisilda. Kunwari malumanay ang boses pero may lason sa bawat salita. Ate, isipin mo na lang, baka ito nang chance mo. Dayuhan siya, mayaman, hindi ka na magtitinda sa palengke at makakatulong ka pa sa amin. Minsan lang naman kami humingi ng tulong sa'yo, huwag kang maging makasarili. Napatingin si Mea sa kapatid. Noon, kahit masakit ang paboritismo ng mga magulang nila, may maliit na bahagi sa puso niya na umaasang balang araw ay maiintindihan siya ni Brisilda. Pero sa sandaling iyon, nakita niya na ang kapatid niya ay hindi inosenteng nananahimik lang. Nakikinabang din ito sa pananahimik niya. Hindi tulong ang tawag dito, sabi ni Mea. Pagbebenta ito. Biglang tumawa si Faustino. Naku hiha, ang bigat naman ng salita mo. Wala namang nagbebenta sa'yo. Arrangement lang ito. Legal, kung maayos ang pirmahan. Hindi ako pipirma. Tumahimik ang buong salas. Unang kumilo si Doña Severina. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa ng kape at tumingin kay Mea. Kung hindi ka pipirma, kukunin ko ang bahay na ito, pati ang lupang minana mo. Hindi dahil masama ako, kundi dahil iyon ang nasa kasunduan ng utang. At hindi lang iyon, may iba pang papeles ang ama mo na pwedeng maging dahilan para makulong siya. Napalingon si Mea kay Olegario. Tay, hindi makatingin sa kanya ang ama. May pinirmahan kang peking collateral report. May ilang dokumentong pwedeng ituring na fraud kapag umabot sa korte. Kung gusto mong makita ang ama mo sa kulungan, sige, tumanggi ka. Nanikip ang dibdib ni Mea. Galit siya kay Olegario, oo. Pero ama niya pa rin ito. Lumaki siyang hinahanap ang kahit isang sandali na magiging mabait ito sa kanya. Kahit halos wala siyang natanggap na lambing, mahirap pa ring tanggapin na siya ang magiging dahilan para makulong ito, kahit alam niyang hindi siya ang may kasalanan. Lumapit si Olegario at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi siya sumigaw. Mas masakit iyon dahil parang pakiusap ang boses niya. Mea, anak, tulungan mo kami. Isang beses lang. Kapag naayos ito, pangako, babawi kami sa iyo. Sa loob-loob ni Mea, gusto niyang maniwala. Pero ang salitang babawi ay matagal niya niyang narinig sa bahay na iyon. Babawi kapag may pera, babawi kapag nakatapos si Brisilda, babawi kapag maganda na ang kalagayan. Ngunit bawat taon na lumipas, siya ang laging nauubos. Gaano karami ang utang? Walang sumagot agad. Gaano karami? Ulit ni Mea. Si Faustino ang sumagot. Sapat para mawala ang lahat sa inyo. Napapikit si Mea. Nang araw ding iyon, pinilit siyang sumama sa Heritage Hotel sa sentro ng bayan para sa pormal na pagkikita. Ang damit na ipinasuot sa kanya ni Demetria ay simple ngunit hindi kanya ang pakiramdam. Isang maputlang besdida na parang pinili para magmukha siyang maamo, hindi para maging maganda. Habang naglalakad sila papasok sa lumang hotel na may malalaking bintanang kahoy at chandelier na tila galing pa sa panahon ng mga asyendaro, nararamdaman ni Mea ang bawat tingin ng mga tao sa kanya. Nasa isang pribadong silid si Karim Al-Rashid kasama sina Nadir Basam, ang matandang si Hakim Sulaiman at isang Pilipinang interpreter na si Marites o Tess Alon. Hindi marangya ang pananamit ni Karim, ngunit iba ang tindig niya. Hindi siya mukhang lalaking kailangang magyabang para mapansin. Tahimik siyang nakaupo, seryoso, habang binabasa ang ilang papeles. Nang pumasok si Mea, napatingin agad si Hakim sa kanya. Nakilala siya nito. Bahagya itong ngumiti. You, sabi ni Hakim sa mahinang boses, the market girl. Nagulat si Mea, ngunit bago siya makasagot, nagsalita na si Demetria. Oo, mabait talagang anak namin, sabi nito, biglang naging malambing. Mahiyain lang po pero masunurin, napakabait na bata. Napatingin si Mea sa ina. Ang bilis nitong magpalit ng mukha. Sa bahay, pabigat siya.
Sa harap ng dayuhan, mabait na anak siya. Tumayo si Karim. "Miss Salomea," sabi niya sa maingat na Ingles na sinali ni Tess. "Thank you for coming." Hindi agad nakasagot si Mea. Ang laman ng isip niya ay isa lang. Ito ba ang lalaking pagbibigyan nila sa akin? Ito ba ang taong bumili sa katahimikan ko? Tumingin si Karim sa kanya ng diretsyo ngunit walang kabastusan. "Do you understand why you are here?" Bago pa isali ni Tess ng buo, sumagot agad si Demetria. Yes, naiintindihan niya. Gusto niya ito." Kumunot ang noo ni Karim. Hindi niya inalis ang tingin kay Mea. I asked her. Tumahimik si Demetria. Isinali ni Tess ng malinaw. Tinatanong niya kung naiintindihan mo kung bakit ka narito. Napalunok si Mea. Gusto niyang sabihin ng totoo. Gusto niyang sabihing hindi. Ayaw niya. Pinilit siya. Ngunit nasa likod niya si Oligario. Nasa kabilang upuan si Doña Severina. At sa isip niya paulit-ulit ang banta. Mawawala ang lupa. Mawawala ang bahay. Makukulong ang ama. Opo, sagot niya sa Tagalog halos pabulong. Naiintindihan ko. Tinitigan siya ni Karim. Parang hindi siya naniwala. Do you want this? Tanong niya. Mabilis na sumagot si Demetria. Of course she wants. Please. Putol ni Karim, malamig na ngayon ang boses. Let her answer. Lalong bumidat ang dibdib ni Mea. Lahat ng mata ay nasa kanya. Kung magsasabi siya ng hindi, may mawawasak. Kung magsasabi siya ng oo, siya ang mawawasak. Opo, sabi niya, ngunit hindi niya kayang tingnan si Karim. Gusto ko po. Sa sandaling yon, nakita ni Karim ang luha na mabilis na pinunas ni Mea bago pa ito tuluyang bumagsak. Tahimik siyang umupo muli, ngunit may nagbago sa kanyang mukha. Hindi na iyon simpleng pag-uusapan tungkol sa kasunduan. May hinala na siyang may mali. Pagkatapos ng meeting, pinauwi muna ang pamilya Brizuela habang sinabing kailangan pa raw ayusin ng ilang papeles. Ngunit bago makalabas si Mea, lumapit sa kanya si Hakim at iniabot ang telang pouch na naiwan niya noong nakaraang araw. You kept it safe, sabi ng matanda. Kinuha ni Mea ang pouch mula sa bulsa niya at ibinalik. Naiwan po niya sa palengke. Ngumiti si Hakim. A person who returns what is not hers is rare. Hindi alam ni Mea kung bakit pero halos maiyak siya sa simpleng papuring iyon. Sa bahay nila, kahit ibigay niya ang lahat, kulang pa rin. Sa matandang halos hindi niya kilala, nakita ang kabutihang hindi pinapansin ng sariling pamilya. Pagkauwi nila, lalo pang humigpit ang bantay kay Mea. Kinuha ni Demetria ang lumang cellphone niya at sinabing kailangan munang iwasan ang kung ano-anong impluensya. Hindi na rin siya pinayagang pumunta sa karinderya ni Tia Cora. Ngulit isang gabi nang albasalang lahat, nagawa niyang makatakas sa likod bahay at pumunta sa karinderya. Naandoon si Tia Cora, naghuhugas ng kaldero. Nang makita si Mea, agad nitong napansin ang pamumutla niya. Apo, anong nangyari? Doon na bumuhos ang lahat. Ikinwento ni Mea ang utang, ang kasunduan, ang lalaking dayuhan, ang banta ni Doña Severina at ang pagsasabing kailangan niyang pumayag para maligtas ang pamilya. Napaupo si Tia Cora, hawak ang dibdib. Diyos ko anak, hindi kasunduan yun. Krimen yun. Hindi ko alam ang gagawin ko, Tia. Kinabukasan, dinala siya ni Tia Cora sa maliit na legal aid clinic sa likod ng munisipyo. Doon niya nakilala si Luwalhati o Wally Meneses, isang working student na matapang magsalita kahit maliit ang katawan, at si Attorney Benildan Sarmiento, tahimik ngulit mabigat ang presensya. Salomea, sabi ni Attorney Benildan matapos marinig ang kwento, walang magulang ang may karapatang ipakasalang anak bilang pambayad sa utang. May karapatan kang tumanggi. Pero paano po ang lupa ni Lola? Paano kung makulong ang atay? Ang kasalanan ng ama mo ay hindi mo parusa, sabi ni Wally. Hindi mo kailangang ialay ang buhay mo para takpan ang ginawa nila. Gusto ni Mea na maniwala. Ngunit ng gabing iyon, pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ng galit ni Oligario. May nakapagsabi rito na nakita siyang malapit sa munisipyo. Saan ka galing? Sigaw nito. Hindi siya nakasagot agad. Hinawakan ni Oligario ang braso niya ng mahigpit. Makinig ka, Salomea. Kapag sinira mo ang usapan, hindi lang ako ang babagsak. Babagsak tayong lahat at sisiguraduhin kong hindi ka na makakabangon. Bitawan mo siya! Sigaw ni Tia Cora mula sa pintuan dahil sinundan pala siya nito. Ngunit huli na.
Nakita ni Mea sa mga mata ng ama niya na handa itong gawin ang lahat para mailigtas ang sarili, kahit anak ang kapalit. Kinagabihan, pumasok si Demetria sa kwarto niya. Sa kamay nito ay ang isang sobre. Kilala ni Mea ang sobreng iyon. Iyon ang sulat mula sa Baking Institute sa Cebu, ang scholarship na matagal niyang ina-applyan. Ma, kinakabahang sabi ni Mea, akin po iyan. Binuksan ni Demetria ang sobre. Binasa ang ilang linya at tumawa ng mapait. Scholarship? Akala mo talaga may pupuntahan ka? Ma, pinaghirapan ko po iyan. Wala nang saysay ito. Sa harap mismo ni Mea, pinunit ni Demetria ang liham. 1, 2, 3 punit. Bumagsak sa sahig ang mga pirasong papel na parang mga piraso ng puso ni Mea. Bukas, susukatan ka ng damit, sabi ni Demetria. Sa susunod na araw, ayos na ang seremonya. Hindi na sumigaw si Mea. Hindi na rin siya nakiusap. Yumuko lang siya at pinulot ang punit-punit na papel. Nang makalabas si Demetria, saka lamang siya napahagulhol. Sa kabilang dako, sa tinutuluyang private villa ni Karim, nakatayo siya sa balkonahe habang hawak ang report na ibinigay ni Nadir. Her family is in debt, sabi ni Nadir. Large debt. The land under her name was used as collateral. There are signs of coercion. Nanatiling tahimik si Karim. Nasa isip niya ang mukha ni Mea nang tanungin niya kung gusto nito ang kasunduan. Ang sagot nito ay oo, pero ang mga mata nito ay humihingi ng tulong. Continue the investigation, utos ni Karim. Quietly, Your Highness, maingat na sabi ni Nadir. Nakalimutang gamitin ang simpleng alias nito. If this becomes public, your uncle may use it against you. Let him, malamig na sagot ni Karim. I will not become the kind of man who saves his reputation by destroying a woman's life. Samantala, sa bahay ng mga Brizuela, pumasok si Olegario sa kwarto ni Mea. Nasa sahig pa rin ng ilang piraso ng scholarship letter. Tumingin siya sa anak. Walang lambing, walang awa. Tandaan mo, sabi niya. Sa wakas, may kwenta ka na rin sa pamilya. Hindi umimik si Mea. Ngulit habang nakaupo siya sa tabi ng kama, hawak ang punit na liham at notebook ng kanyang lola, may bahagi sa kanyang loob na hindi na tulad ng dati. Takot pa rin siya, sugatan pa rin siya. Ngunit sa ulang pagkakataon, hindi na lang siya nagdarasal na may magligtas sa kanya. Tahimik niya nang ipinangako sa sarili na kung darating ang araw ng seremonya, hindi doon matatakos ang buhay niya. Doon magsisimula ang paglaban niya. Madaling araw pa lamang ay gising na si Mea. Ngunit hindi iyon ang klase ng paggising na may pahinga. Parang taon buong gabing nakadilat kahit nakapikit ang mga mata. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang notebook ni Aling Seneres sa isang kamay at ang punit-punit na scholarship letter sa kabila. Sa labas ng kwarto niya, maririnig niya ang yabag ni Demetria, ang mahinang utos nito sa kusina at ang garalgal na boses ni Olegario na tila mas kinakabahan pa sa mawawalang pera kaysa sa mawawalang kinabukasan ng anak. Ito na ang araw ng seremonya. Hindi na siya sumigaw gaya nung gabi. Marahil naubos na ang luha niya. O marahil may bahagi sa kanya na nagsimulang tumigas hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagnanais na mabuhay pa rin. Naaalala niya ang huling salitang sinabi niya sa sarili noong nakaraang gabi. Kung darating ang araw ng seremonya, hindi doon matatapos ang buhay niya. Doon magsisimula ang paglaban niya. May kumatok sa pinto. Salomea, boses ni Demetria. Bumangon ka na. Huwag mo kaming ipahiya. Dahan-dahang binuksan ni Mea ang pinto. Nakatayo roon ang kanyang ina. May dalang maputlang buting damit na parang pinili hindi para sa ikakasal kundi para sa isasakripisyo. Kasama nito si Brizilda. Ayos ang buhok at may maliit na makeup kit. Sa mukha ng kapatid niya, may kakaibang halo ng inggit, kaba at pagkukunwaring malasakit. Ate, sabi ni Brizilda, pilit ang ngiti. Mabilis lang ito. Kapag tapos na, magiging maayos na ang lahat. Tinitigan siya ni Mea. Para kaninong magiging maayos? Hindi nakasagot si Brizilda. Ibinaba na lang nito ang tingin at nagkunwaring abala sa pagbubukas ng makeup. Tumigil ka na sa madrama mong tanong. Singit ni Demetria. May naghihintay na sasakyan. Ayusin mo mukha mo. Ayokong makita ng dayuhan na para kang pinilit. Hindi na sumagot si Mea. Alam niyang kahit ano pang sabihin niya, babaluktutin nila. Sa halip, tinanggap niya ang damit at dahan-dahang isinara ang pinto. Habang nagsusuot, inilagay niya sa loob ng maliit na bulsa ng saya ang pahina mula sa notebook ni Aling Seneres. Ang pahina kung saan nakaguhit ang pangarap niyang bakery. Hindi niya alam kung bakit.
pero gusto niyang may dala siyang bahagi ng sarili niya sa araw na pilit nilang inaagaw ang lahat sa kanya. Paglabas niya, natigilan sandali si Tia Cora na naghihintay pala sa labas ng bahay. Namumugtog ang mata nito. Sinubukan nitong lumapit pero hinarangan agad ni Olegario. "Hindi ka kasama sa pupunta," matigas na sabi ni Olegario. "Ako ang tiyahin niya," sagot ni Tia Cora. "Kung may natitira pa kayong hiya, hayaan ninyo akong samahan ng bata." "Hindi siya bata," sabi ni Demetria. "At wala kang pakialam sa usapan ng pamilya." Tumingin si Mea kay Tia Cora. Sa isang iglap, nagkaintindihan sila. Hindi kailangang magsalita. Nakita ni Mea sa mata ng tiyahin ang pakiusap na huwag sumuko. Nakita rin ni Tia Cora sa mata ni Mea ang isang pangakong hindi pa niya kayang sabihin ng malakas. Sumakay sila sa sasakyan ni Doña Severina. Nasa harap si Faustino Cabral, nakangising parang matagumpay na negosyante. Si Doña Severina ay nakaupo sa tabi ni Demetria, tahimik na inaayos ang mamahaling singsing sa daliri. Si Olegario naman ay paulit-ulit na humihinga ng malalim. Hindi iyon hininga ng ama na nag-aalala sa anak. Iyon ang hininga ng taong nag-aabang ng bayad. Dinala sila sa lumang bahay dambana sa tabing dagat, isang antigong lugar na minsan ang ginagamit para sa private ceremonies ng mayayamang pamilya sa bayan. Hindi ito simbahan at hindi rin engranding wedding hall. May malalaking bintana ito na bukas sa hangin ng dagat, lumang kahoy ang sahig at may mga puting bulaklak na halos minadaling ayusin. Tahimik ang lugar, ngunit ang katahimikan ay hindi payapa. Para kay Mea, bawat hampas ng alon sa labas ay parang bilang ng oras na nalalapit sa pagkawala ng kanyang kalayaan. Naroon na si Karim Al-Rashid, nakasuot na maitim na formal suit na simple ngunit napakalinis tingnan. Nakatayo siya sa may harapan kasama sina Nadir Basam, Hakim Sulaiman at Marites Tess Alon. Tahimik si Karim, ngunit nang makita niya si Mea, bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Hindi iyon gulat, hindi rin awa lamang. Para iyong galit na matagal nang pinipigil. Galit na hindi nakatuon kay Mea, kundi sa mga taong nagdala sa kanya roon. Sa likod ng mga upuan, may ilang kamag-anak ni Olegario na hindi maintindihan kung bakit pribado ang seremonya. Naroon din si Doña Severina, nakangiting parang nanalo na siya. Si Faustino naman ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento sa isang mesa. Ang importante, bulong ni Demetria kay Mea habang inaayos kunwari ang buhok niya. "Huwag kang magsalitang ikakasira natin." "Nang ikakasira ninyo," mahina ngunit malinaw na sagot ni Mea. Napatingin ng masama si Demetria. "Huwag kang sumubok." Nagsimula ang seremonya sa formal na pagpapakilala. May isang lalaking abogado na dala ni Faustino na nagbasa ng kasunduan, ngunit halos hindi naintindihan ni Mea ang mga salita. Ang naririnig lang niya ay ang sariling tibok ng puso. Tumitingin siya minsan kay Karim, ngunit lagi nitong hinahanap ang mata niya na parabang sinasabing may gusto itong malaman. May isang pagkakataon na bahagyang yumuyong kusyaan niya. "Are you safe?" Tanong nito ng napakahina, halos hindi marinig. Hindi nakasagot si Mea. Napatingin siya sa likuran kung saan nakatayo si Olegario. Nakita iyon ni Karim, at sa munting kilos na iyon, tila nakumpirma na ang matagal niyang hinala. Habang nagbabasa ang abogado, pahilom na lumapit si Nadir kay Tess. May ibinulong ito. Si Tess ay tumanggo at lumabas sandali sa gilid na pinto. Hindi ito napansin ng karamihan kasi abala sila sa seremonya, ngulit napansin ito ni Doña Severina. Bahagyang kumunot ang noo niya. Dumating ang bahagi kung saan kailangang ipahayag ni Mea ang pagsang-ayon. Naramdaman niyang nanigas ang mga daliri. Nasa harap niya ang papel. Sa gilid nito ay may panulat. Ilang pulgada na lang ay parang mapipirmahan na ang buong buhay niya palayo sa sarili. Lumapit si Karim sa kanya. Sa halip na abutin ang papel, yumuyong ko ito ng bahagya, sapat sa siya lamang ang makakarinig. Ramdam ni Mea ang kaba sa dibdib. Iniisip kung ano ang sasabihin nito. Baka ito na ang huling sandali bago tuluyang matapos ang lahat. Ngulit ang ibinulong ni Karim ay 3 salitang hindi niya inaasahan. "Malaya ka ngayon."
Natigilan si Mea para siyang hindi nakahinga. Tinignan niya si Karim, hindi sigurado kung tama ang narinig niya. Sa loob ng maraming araw, inakala niyang ang lalaking nasa harap niya ang magiging dahilan ng pagkakakulong niya. Ngumot sa mga mata nito, walang pag-angkin, walang pananakot, may desisyon, may proteksyon. Bago pa makapagsalita si Mea, umatras si Karim at humarap sa lahat. "This ceremony will not continue," mariin niyang sabi. Agad na isinali ni Tess na kakabalik lang mula sa labas. Hindi na itutuloy ang seremonyang ito. Nagkagulo ang bulungan. Tumayo si Demetria, halos mabitawan ang hawak na pamaypay. "Ano ang ibig sabihin nito?" tanong niya. Pilit na kalmado ang boses. "May hindi ba kayo nagustuhan? Maaali nating ayusin." "Walang dapat ayusin," sabi ni Karim. Ngayon ay sa malinaw na Ingles na sinundan ng sali ni Tess. "Hindi ako papasok sa kahit anong kasunduan kung ang babaeng nasa harap ko ay pinilit." Namula ang mukha ni Olegario. "Hindi siya pinilit. Anak namin siya." Sumangayon siya. Lumapit si Faustino, halatang kinakabahan pero nagmamatapang. "Sir, misunderstanding lang ito. May documents tayo. May consent." "Consent?" malamig na tanong ni Karim. Tumanggo si Nadir at inilapag sa mesa ang makapal na folder. Isa-isa niyang inilabas ang mga kopya ng papeles. Collateral agreement sa lupa ni Mea, listahan ng utang, peking pahayag na pumapayag siya kahit walang pirma niya, at transcript ng recording mula sa pag-uusap ni Faustino, Olegario, Demetria at Doña Severina. Nang pindutin ni Nadir ang maliit na recorder, umalingaw-ngaw sa silid ang boses ni Demetria mula sa gabing pinag-usapan nila ang kapalaran ni Mea. Si Salomea, siya ang pwede. Hindi naman siya nag-aaral. Wala namang malaking mararating iyon. Napasinghap ang ilang kamag-anak. Sumunod ang boses ni Olegario. "Sigurado kang magbabayad?" at boses ni Faustino. "Kapag pumayag ang babae at pumirma kayo sa kasunduan, mabubura ang utang ninyo." Nanlaki ang mata ni Mea. Hindi niya alam na may ganitong ebidensya. Napatingin siya kay Karim at doon niya naintindihan. Hindi pala siya nito binili. Iniimbestigahan pala nito ang taong sumusubok ibenta siya. "Peke yan!" sigaw ni Demetria. "Paninira yan!" Tumayo si Doña Severina. Nanginginig ang labi pero pilit pa ring may dignidad. "Mr. Al-Rashid, hindi mo naiintindihan ang lokal na usapan dito. Pamilya nila iyon. Utang nila iyon. Wala kang karapatang makialam." Bago pa sumagot si Karim, bumukas ang malaking pinto sa likod. Pumasok ang isang babaeng elegante. Nasa edad 40, nakasuot ng formal na suit at may kasamang dalawang opisyal. Siya si Consul Amara Velez ng embassy. Kasunod ang ilang security personnel. "May karapatan siyang makialam," sabi ni Consul Amara sa malino na Tagalog, lalo na kung ginagamit ang kanyang pangalan sa isang posibleng kaso ng coercion, fraud at human trafficking arrangement. Natahimik ang buong silid. Lumapit si Consul Amara kay Karim at bahagyang yumuko bilang paggalang. Pagkatapos, hinarap niya ang lahat. "Ang lalaking tinatawag ninyong negosyanteng si Karim Al-Rashid ay si Prinsipe Karim Ibn Zaidan Al-Rashid." Parang biglang nawala ang hangin sa paligid. Si Demetria ay napaupo sa upuan. Si Olegario ay napatitig kay Karim na parang ngayon lang niya nakita. Si Brisilda, na kanina patahimik sa gilid, ay napahawak sa bibig. Si Doña Severina naman ay agad na nagbago ang anyo mula sa mapagmataas na nagpapautang tungo sa babaeng pilit ngumiti kahit nanginginig ang tuhod. "Prinsipe?" nautal na tanong ni Faustino. Hindi kumibo si Karim. Hindi siya nagmukhang natutuwa sa pagkabigla nila. Sa halip, tumingin siya kay Mea na nakatayo pa rin sa gitna, hawak ang sariling niyang mga kamay. "A title does not give me the right to own anyone," at sinali ni Tess. "Ang titulo ay hindi nagbibigay sa akin ng karapatang ariin ang sino man, but it gives me the responsibility to stop my name from being used to destroy someone." At sinali ni Tess, ngunit binibigyan nito ng responsibilidad na ihinto ang paggamit sa aking pangalan upang sirain ang sinuman. Lumapit si Consul Amara kay Mea. "Salomea Brizuela, ligtas ka rito. Walang pipirmahan kung ayaw mo. Walang seremonyang magaganap kung pinilit ka. Naiintindihan mo ba?" Tumulo ang luha ni Mea. Ngunit iba ito sa mga luha niya noon. Hindi ito luha ng pagsusuko. Ito ay luha ng taong nakahinga matapos ang matagal na pagkalunod. "Opo," bulong niya. "Gusto mo bang ituloy ito?" tanong ni Consul Amara, malinaw at walang panggigipit. Tinignan ni Mea ang kanyang mga magulang. Si Demetria ay halos hindi makatingin sa kanya. Si Olegario naman ay galit na galit, ngunit walang magawa dahil naroon ang opisyal. Nakita rin niya si Brisilda, namumutla, hindi sigurado kung sino ang kakampihan. Pagkatapos, tinignan niya si Karim. "Hindi po," sabi ni Mea. Sa unang pagkakataon, malinaw ang boses niya. Parang may naputol na tanikala sa loob niya. Sumigaw si Olegario, "Salomea, pag-isipan mo ang ginagawa mo. Humakabang ang security." Ngunit itinaas ni Karim ang kamay para hindi na lumala. Hindi siya ang dapat mag-isip. Kayo ang dapat managot. Nag-utos si Consul Amara na kunin ang mga dokumento at isecure ang testimonya. Si Attorney Binildan na dumating kasama ni Wally at Tia Cora matapos tawagan ni Tess ay pumasok din sa silid.
Nang makita ni Mea si Tia Cora, doon siya tuluyang napaiyak. Tumakbo siya rito at yumakap. "Apo," umiiyak na sabi ni Tia Cora habang hinahaplos ang likod niya. "Tapos na. Hindi ka nila madadala. Akala ko po wala na akong ligtas na pupuntahan." Hagulgol ni Mea. "Narito ka," sabi ni Wally, lumuluha rin pero matapang ang mukha. "At simula ngayon, hindi ka na mag-iisa." Hindi agad natapos ang araw na iyon. Hindi biglang nawala ang problema ni Mea sa isang eksena lamang. Kinailangan niyang magbigay ng salaysay. Kinailangan niyang pirmahan ng mga dokumentong nagsasabing tinatanggihan niya ang seremonya. Kinailangan niyang humarap sa mga matang ng huhusga, sa mga kamag-anak na nagbubulungan, at sa magulang na ngayon ay siya pa ang sinisisi sa kahihiyan nila. Ngunit may malaking pagkakaiba. Hindi na siya nag-iisa sa gitna ng lahat. Dinala si Consul Amara sa isang ligtas na bahay na konektado sa embassy, pansamantala habang inaayos ang legal protection at kaso. Kasama niya si Tia Cora sa sasakyan, habang nasa likod sina Wally at Attorney Benildan. Si Karim naman ay nasa hiwalay na sasakyan, ngunit bago sila umalis, lumapit siya kay Mea. "Miss Salomea," sabi niya, mababa at mahinahon ng boses. "I am sorry my name became part of your pain." Tinulungan ni Tess na isalin, ngunit naiintindihan na iyon ni Mea kahit hindi buo ang bawat salita. "Hindi po kayo ang gumawa nito," sagot niya. "Still," sabi ni Karim, "I should have seen it sooner." Bahagyang umiling si Mea. "Nakita niyo po bago maging huli ang lahat." Sandaling tumahimik si Karim. Pagkatapos, sinabi niya, "Your land, your documents, your scholarship, my team will help your lawyer recover what was taken. But only if you allow it." Nagulat si Mea. Hindi sanay ang puso niya sa taong humihingi ng pahintulot bago tumulong. "Ayoko pong magkaroon ng utang na loob na hindi ko kayang bayaran," mahina niyang sabi. Hindi ngumiti si Karim, ngulit lumambot ang kanyang mga mata. "Then do not call it debt, call it justice." Sa ligtas na bahay, unang beses matutulog si Mea sa isang silid na walang sigawan sa kabilang pader. May malinis na kama, maliit na mesa, at bintanang tanaw ang tahimik na kalye. Ngulit hindi siya agad natulog. Umupo siya sa gilid ng kama at inilabas mula sa bulsa ang pahina ng notebook ni Aling Seneres. Bahagyang gusot na iyon, ngulit buo pa rin ang drawing ng bakery. Kinabukasan, ipinakilala sa kanya ni Consul Amara ang isang dalagang masigla, elegante at palangiti. Si Samira Al-Rashid, nakababatang kapatid ni Karim. Dumating ito upang samahan pansamantala si Mea habang abala ang mga abogado at opisyal. "So, ikaw si Mea," sabi ni Samira sa English na may halong natutuhang Tagalog. "My brother looks like a storm cloud since he met you." Napakurap si Mea. "Po?" Tumawa si Samira. "I mean, he is worried, very worried, but he is not good at smiling." Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, bahagyang natawa si Mea. Maliit lamang iyon, ngunit para sa kanya, parang pagbabalik ng isang tunog na matagal nang nawala sa dibdib niya. Lumipas ang ilang araw ng pag-aayos ng kaso. Natuklasan ni Attorney Benildan na iligal ang pagsangla sa lupang nakapangalan kay Mea nang walang tamang pahintulot. Sinimulan din ang reklamo laban kina Faustino at Doña Severina. Hindi pa tapos ang laban, ngunit malinaw na ang direksyon. Hindi na siya dinadala ng agos. Nakakatapak na siya. Isang hapon, kinausap siya ni Karim sa hardin ng safe house. May distansya sila sa isa't isa, sapat para maging magalang, sapat para hindi maramdaman ni Mea na may hinihingi itong kapalit. "Your aunt told me about your dream," sabi niya. "A bakery." Napatingin si Mea kay Tia Cora na nasa malayo at kunwaring hindi nakikinig. "Pangarap pa lang po iyon," sabi ni Mea. "At baka matagal pa bago mangyari." "Then start with school." Napabuntong hininga si Mea. "Pinunit po ni Mama ang scholarship letter ko. We can request another copy or find another school, but only if it is still what you want." Natigilan si Mea sa tanong. Matagal nang walang nagtatanong sa kanya kung ano ang gusto niya. Laging utos, laging pakiusap na may kasamang pananakot.
laging desisyon ng iba. Dahan-dahan siyang tumango. Gusto ko pong mag-aral. Gusto kong magtrabaho at kung may itutulong kayo, babayaran ko rin balang araw. No, sabi ni Karim. Nanlaki ang mata niya. I mean, dagdag niya. Do not build your life thinking you must repay kindness with your freedom. Study, work, stand. That will be enough. Sa mga salitang iyon, may kung anong uminit sa dibdib ni Mea. Hindi pag-ibig agad, hindi pangakong romantiko. Mas mahalaga roon, respeto. Sa unang pagkakataon, may lalaking makapangyarihan na hindi sinusubukang ariin siya, diktahan siya, o gamitin siya. Nang gabing iyon, tumayo si Mea sa may bintana. Sa malayo, hindi niya nakikita ang dagat, ngunit naaamoy niya ang hangin na galing dito. Naisip niya ang lumang bahay, ang salas kung saan siya pinahiya, ang kwarto kung saan pinunit ang sulat niya, at ang araw ng seremonya kung saan akala niya matatapos ang lahat. Ngunit mali siya. Hindi doon natapos ang buhay niya. Doon siya unang nakalaya. Hawak ang pahina ng pangarap niyang bakery, tahimik niyang sinabi sa sarili, hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Lumipas ang 3 buwan mula nang sabihin ni Mea sa sarili na hindi na siya babalik sa dati niyang buhay, at sa bawat araw na dumaraan, natutunan niyang ang kalayaan pala ay hindi lang isang pintuang nabuksan. Minsan, isa itong mahabang pasilyo na kailangan mong lakarin kahit nanginginig pa ang tuhod mo. Hindi sapat na nakalayo siya sa bahay ni na Oligario at Demetria. Hindi sapat na napigilan ang seremonyang muntik lang kumitil sa kanyang kinabukasan. Kailangan niyang buuin muli ang sarili niya. Hindi bilang anak na ginawang pambayad sa utang, kundi bilang si Salomea Mea Brizuela, ang babaeng may sariling pangarap, sariling pangalan, at sariling karapatang mabuhay. Sa tulong ni na Consul Amara Velez, Attorney Benildan Sarmiento at Tia Cora, nakalipat si Mea sa isang maliit ngulit maaliwalas na dormitoryo malapit sa training center sa Maynila. Hindi marangya ang kwarto. May isang kama, isang mesa, maliit na aparador, at bintanang tanaw ang linya ng jeep at tindahan ng taho sa kanto. Ngulit para kay Mea, parang palasyo na iyon. Walang sumisigaw sa umaga. Walang nang iinsulto kapag nagkamali siya. Walang biglang papasok para ipaalalang wala siyang halaga. Sa unang gabi niya roon, naupo siya sa gilid ng kama at inilabas ang pahina ng notebook ni Aling Seneres. Bahagya pa rin gusot ang papel, ngunit malinaw pa rin ang drawing ng munting bakery. Hinaplos niya ang pangalang nakasulat doon. Seneres Hearth. Lola, magsisimula na po ako. Kinabukasan, pumasok siya sa Baking and Hospitality Program na inayos ni Consul Amara sa tulong ng Legal Aid Network. Hindi libre sa paraang parang regalo lamang. May scholarship siya, ngunit kailangan niyang panatilihin ang mataas na marka, magtrabaho sa training kitchen, at tumulong sa community feeding program tuwing Sabado. Para kay Mea, mas mabuti iyon. Ayaw niyang maramdaman na iniligtas lang siya para maging palamuti sa buhay ng iba. Gusto niyang pawisan, gusto niyang paghirapan ng bawat hakbang. Ang namumuno sa training center ay si Chef Isandro Quilamor, isang lalaking nasa edad 50, matangkad, matalimang mata at kilala sa pagiging istrikto. Sa unang araw pa lang, pinatayo niya ang lahat ng trainees sa harap ng stainless table. Sa kusinang ito, sabi ni Chef Isandro, hindi sapat ang awa sa sarili. Kung may pinagdadaanan ka, gamitin mo para tumibay ang kamay mo, hindi para lumambot ang disiplina mo. Ang harina, hindi naaawa. Ang oven, hindi naghihintay. Ang customer, hindi kakain ng dahilan. May ilang trainee ang napangiti, ngunit si Mea ay seryosong nakinig. Hindi siya nasaktan sa sinabi ng chef. Sa halip, naintindihan niya iyon. Matagal na siyang nabuhay sa dahilan ng ibang tao. Ngayon, oras na para gumawa siya ng resulta. Sa klase niya, nakilala niya ang iba't ibang tao. Nariyan si Juniper Juno Tadle,
Isang masayahing dating street vendor na mabilis magsalita at mahusay mangumbinsi ng tao. Kahit hindi laging pulido ang gawa niyang pastry, lagi namang ubos ang paninda kapag siyang nagbebenta. Nariyan din si Malca Reyes, isang single mother na gustong matutong gumawa ng tinapay para sa 2 anak. Mayroon ding tahimik na si Tercio Gubat, dating dishwasher sa hotel na pangarap maging pastry chef. Ngunit hindi lahat ay naging mabait kay Mea. Isa sa trainees ay si Kendra Villacorte, anak ng may-ari ng isang malaking catering business sa Makati. Maganda, palaging nakaayos at sanay na sanay tumingin sa tao mula ulo hanggang paa. So, ikaw pala yung babae sa balitang muntik ipakasal sa Arab prince? Tanong ni Kendra isang hapon habang naghahanda sila ng dough para sa dinner rolls. Napatigil si Mea sa pagmamasa. Ayaw niyang pag-usapan niyon. Kahit hindi inilabas ng buong media ang pangalan niya dahil sa proteksyon ni Consul Amara, may mga chismis pa ring kumalat sa training center. Hindi ko gustong pag-usapan, mahinahon niyang sagot. Ngumiti si Kendra. Relax, curious lang. Ang swerte mo nga muntik ka nang maging prinsesa. Tapos ngayon, scholar ka pa rito. Ang bilis umangat ng buhay kapag may powerful na lalaki sa likod mo, no? Naramdaman ni Mea ang init sa pisngi. Bago pa siya makasagot, sumingit si Juno. Uy, Kendra, kung inggit ka, sabihin mo na lang. Huwag mo nang gawing lecture. Napatingin si Kendra kay Juno. Excuse me? Excused ka na. Sagot ni Juno habang tuloy ang pagmamasa. Baka masira pa daw mo sa sama ng ugali. May ilang trainee ang napatawa. Ngunit hindi natuwa si Chef Isandro na biglang dumating sa likuran nila. Kung may lakas pa kayong magchismis, ibig sabihin kulang ang trabaho ninyo, sabi niya. Lahat kayo, ulitin ang batch, mula simula. Napailing si Juno, pero pabulong na sinabi kay Mea, worth it. Sa kabila ng pang-Aalaska, hindi nagpatalo si Mea. Araw-araw siyang nauunang dumating at huling umuuwi. Pinag-aaralan niya ang business math kahit nahihirapan siya sa numbers. Nagsasanay siya sa paggawa ng pandesal, ensaymada, monay at sourdough. Kapag pumapalya ang recipe, hindi siya umiiyak. Tinitingnan niya kung saan siya nagkamali, isinusulat at inuulit kinabukasan. Minsan, habang nagpapahinga siya sa labas ng training kitchen, dumating si Wally dala ang kopya ng update sa kaso nila Mea. May good news, sabi ni Wally. Nakakuha si Attorney Benilda ng temporary order para hindi maibenta o mailipat ang lupang minanamo kay Aling Sineres habang dinidinig ang kaso. Napahawak si Mea sa dibdib. Ibig sabihin, hindi muna makukuha ni Doña Sedalina? Hindi muna, at malakas ang laban natin kasi walang valid consent mula sa iyo. Pero mahaba pa ang proseso. Tumanggo si Mea. Hindi na siya naghahanap ng instant na himala. Ang mahalaga, umuusad. Sa kabilang panig ng kanyang bagong buhay, tahimik, mulik naroon pa rin si Karim. Hindi siya palaging nagpapakita at iyon ang ikinagaan ng loob ni Mea. Hindi siya nito kinukulong sa utang na loob. Minsan, makakatanggap siya ng maikling mensahe mula kay Tess. Prince Karim asked if your school documents are complete. Minsan naman, darating si Dadir sa Legal Aid Office para mag-abot ng impormasyon tungkol sa investigasyon kina Faustino. Pero walang engrandeng regalo, walang mamahaling damit, walang kahit anong magpaparamdam kay Mea na binibili na naman ang direksyon ng buhay niya. Isang gabi, pagkatapos ng klase, nakita ni Mea si Karim sa labas ng training center. Nasa tabi siya ng sasakyan, walang kasamang malaking entourage, maliban kay Nadir na nasa di kalayuan. May bit-bit siyang maliit na paper bag. Miss Salomea, bati niya. Napangiti ng bahagya si Mea. Mea na lang po. Sandaling natigilan si Karim, pagkatapos ay tumanggo. Mea, may kailangan po kayo? In the market, Hakim said Filipino bread helped him recover. Sabi ni Karim, I bought this from your school store. They said you made it. Inabot niya ang paper bag. Sa loob ay ang dinner rolls na ginawa ni Mea.
Nagulat siya nang makitang binili pala ni Karim ang gawa niya, hindi para tulungan siya sa harap ng iba, kundi tahimik na suportahan ang pinaghirapan niya. Hindi po perpekto iyan, nahiya niyang sabi. Tastes honest, sagot ni Karim. Hindi alam ni Mea kung matatawarin siya o iiyak. May lasa po ba ang honesty? Sometimes, sabi ni Karim, bahagyang lumambot ang mukha. It tastes better than perfection. Sa simpleng palitang iyon, may namuong katahimikan sa pagitan nila. Hindi mabigat, hindi matikal. Parang unang pahina ng isang bagay na hindi kailangang madaliin. Ngunit habang unti-unting umaangat si Mea, lalong gumugulo ang mundo ni Karim. Sa bansang pinagmulan niya, ginagamit ng kanyang tiyuhing si Sheikh Varun Al-Majid ang nangyari sa Pilipinas para sirain ang pangalan niya. Ipinakakalat ni Varun sa Royal Council na naging mahina siya dahil sa isang ordinaryong babaeng Pilipina at nailalagay niya sa peligro ang reputasyon ng pamilya Al-Rashid. Ang plano ni Varun ay ipakasal pa rin si Karim sa anak nitong si Lale upang manatili sa kamay nila ang impluensya sa palasyo. Isang gabi, sa private residence ni Karim sa Manila, dumating ang royal aide na si Rashka Dilmurat. Payat, tangkad, malamig ang titig at halos walang emosyong magsalita. Kasama niya ang 2 tao at dala ang opisyal na liham mula sa council. Your Highness, sabi ni Rashka, your uncle requests your immediate return. The council is concerned that your name is being attached to a local scandal. Concerned, tanong ni Karim, or entertained? Hindi nagbago ang mukha ni Rashka. The woman is becoming a liability. Doon tumaas ang tingin ni Karim. Her name is Mea. To the council, she is a complication. She is a person. And you are a prince, sagot ni Rashka. You do not have the luxury of treating every wounded person as your equal. Tahimik na tumayo si Hakim mula sa gilid. Matanda na ito, ngulit may bigat pa rin ang boses niya. A prince who cannot see the wounded as his equal is not worthy of a throne. Hindi sumagot si Rashka, ngunit malinaw sa mga mata nito na hindi pa tapos ang usapan. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng babala. If she remains near you, they will not stop looking into her life. At totoo iyon. Ilang araw matapos dumating si Rashka, may mga kakaibang nangyari sa paligid ni Mea. May lalaking nakatambay sa tapat ng dormitoryo na tila kinukunan siya ng litrato. May peking article online na nagsasabing ginagamit daw niya ang prinsipe para makakuha ng scholarship. May tumawag pa sa training center para itanong kung totoo bang involved siya sa marriage scandal. Tinawag siya ni Chef Isandro sa opisina. Akala ni Mea papagalitan siya. Ngumit seryoso lamang itong tumingin. Brizuela, may mga taong gustong gawing marumi ang pangalan mo. Napayuko si Mea. Pasensya na po, Chef. Nadadamay ang school. Hindi kita tinawag para humingi ka ng sorry. Sabi ni Chef Isandro, tinawag kita para sabihin na dito huhusgahan kita sa gawa mo, hindi sa chismis, pero kailangan mong tumibay. Kapag nagbukas ka ng negosyo, mas masakit pa sa chismis ang maririnig mo. Napatingin si Mea sa kanya, halos maluha sa bigat ng pasasalamat. Salamat po. Huwag mo akong pasalamatan. Galingan mo ang croissant mo bukas. Pangit ang kauling batch. Sa labas ng opisina, naghihintay si Juno. Ano sabi? Tanong nito. Pangit daw croissant ko. Napangisi si Juno. Ibig sabihin, love ka niya bilang student. Kapag wala na siyang pakialam, hindi ka na niya papansinin. Dahil sa tulong ni Juno, Wally, Malka at Tercio, hindi nalunod si Mea sa kahihiyan. Sa halip, tinulungan nila siyang magbenta ng maliit na batch ng tinapay tuwing weekend sa isang community bazaar. Dito nagsimulang makilala ang gawa niya. Hindi pa iyon bakery, isang folding table lang, lumang mantel at maliit na karatulang sulat kamay. Tinapay ni Mea. Mulit sa bawat customer na bumabalik, nararamdaman niyang hindi na imposible ang pangarap.
Isang Sabado, habang abala sila sa bazar, dumating sina Oligario at Demetria. Payat na si Oligario, hindi na maangas ang postura gaya noon. Si Demetria naman ay nakasuot pa rin ng maayos, ngunit halatang wala na ang dating kumpiyansa. Kasama nila si Brisilda, tahimik at hindi makatingin ng direkto kay Mea. "Mea," sabi ni Demetria, pilit malambing. "Anak, pwede ba tayong mag-usap?" Nanigas si Mea. Agad na lumapit si Wally, ngulit itinaas ni Mea ang kamay. "Ayos lang. Pamilya pa rin tayo," sabi ni Demetria. "Alam kong may mga nangyari pero ina mo pa rin ako." "Alam ko po," sagot ni Mea. "Kaya mas masakit." Napatiim bagang si Oligario. "Huwag mo kaming kausapin na parang kriminal kami." "May kaso po kayo," mahinahon niyang sabi. "Hindi ko yun inimbento." Lumambot kunwari ang mukha ni Demetria. "Kailangan lang namin ng kaunting tulong. Nawalan kami ng access sa pera dahil sa legal hold. Si Brisilda, nahihirapan na rin." Sa unang pagkakataon, nagsalita si Brisilda. "Ate, hindi ko alam kung paano magsisimula, pero sorry." Tumingin si Mea sa kanya. Hindi niya alam kung gaano katotoo iyon, ngunit nakita niyang iba ang mukha ng kapatid niya. Hindi na ito kasing yabang. May hiya, may takot, pero hindi pa sapat ang isang sorry para burahin ang lahat. "Hindi ko kayong kayang tulungan sa pera, at hindi rin tama." Biglang nagbago ang mukha ni Demetria. "Ganyan ka na pala ngayon. May prinsipe lang na kumampi sa'yo, akala mo kung sino ka na." Narinig iyon ng ilang customer. Tumahimik ang paligid. Dahan-dahang huminga si Mea. Noon, kapag ganito ang boses ng ina niya, nanginginig na siya. Ngayon, nanginginig pa rin pero hindi na siya umaatras. Hindi pagiging mayabang ang pagprotekta sa sarili. At hindi ko salanan kung ngayon lang ninyo nararamdaman ang bigat ng ginawa ninyo. Nagtaas ng kamay si Oligario na parang susunggaban siya, mulit agad siyang harangan ni Juno at Tercio. Lumapit din ang security ng bazar. "Umalis na po kayo," sabi ni Wally, "bago pa lumala ang record ninyo." Napahiya sina Oligario at Demetria kaya umalis sila may galit sa mukha. Si Brisilda ay lumingon pa sandali kay Mea, ngunit hindi na siya tinawag ng dalaga. Akala ni Mea, iyon na ang pinakamabigat na araw ng linggong iyon. Ngunit makalipas ang 3 gabi, habang pauwi na siya mula sa training center, nakatanggap siya ng tawag kay Juno. "Mea!" sigaw nito sa kabilang linya. "Yung stall natin sa storage area, nasusunog." Nabitawan ni Mea ang bag niya. Pagdating niya sa community bazaar lot, naandoon ang usok, mga tao at bomberong nagtatakbuhan. Hindi malaking sunog ang nangyari, ngulit sapat para lamunin ang folding table, ilang kagamitan, packaging materials at kahon pinaglalagyan ng recipe copies niya. Si Juno ay may bendahe sa braso dahil sinubukan nitong iligtas ang notebook box. Si Malka naman ay umiiyak habang hawak ang ilang nasunog na tray. "Juno!" sigaw ni Mea, tumakbo palapit. "Ayos lang ako," sabi ni Juno, kahit halatang masakit ang paso. "Pero Mea, yung recipes." Parang gumuho ang dibdib ni Mea. Hinanap niya ang kahon. Nang makita niya, sunog ang gilid nito. Nanginginig niyang binuksan. Maraming papel ang abo na. Ngulit sa ilalim, may ilang pahinang nakaligtas. Kabilang ang kopya lang drawing ng Ceneris Hearth na minsan niyang ipina-fax rocks. Napaluhod siya sa tabi ng kahon. Hindi siya agad umiyak. Nakatingin lang siya sa abo. Dumating si Karim makalipas ang ilang sandali, kasama sina Nadir at Hakim. Halatang nagmamadali siya, ngulit pinigilan niya ang sariling lumapit ng sobra. Alam niyang sugatan si Mea, hindi lang dahil sa nasunog na gamit, kundi dahil tila may muling nagtangkang agawin ang pangarap niya. "I can replace everything," sabi ni Karim. Tumingin si Mea sa kanya. Hindi galit ang mata niya, mulit pagod na pagod. "Alam ko po. Then allow me." Sandali siyang natahimik. Sa paligid nila, naandun sina Wally, Juno, Malka, Tercio, Chef Isandro at Tia Cora na kararating lang mula sa probinsya matapos tawagan. Lahat sila
handang tumulong. Ngulit sa loob ni Mea, malinaw ang isang bagay. Ayaw niyang ang bagong buhay niya ay itayo ng pera ng iba nang hindi man lang niya nahahawakan ng pundasyon. Hindi po sa tumatanggi ako sa tulong, sabi niya kay Karim. Pero kung bibilhan niyo lang ako ng bago, parang hindi ko rin natutunang tumayo. Gusto kong bumangon gamit ang sarili kong pangalan. Tahimik si Karim. Pagkatapos, tumanggo siya. Then, tell us how to help. Napatingin si Mea sa mga taong nasa paligid niya. Si Juno, nakangiti kahit may benda ang braso. Si Wally, hawak ang phone at ready nang magsampa ng report. Si Chef Isandro, seryosong nakatayo na parang handang magpahiram ng kitchen. Si Tia Cora, umiiyak ngulit proud ang mata. Si Karim, isang prinsipe. Ngulit sa sandaling iyon ay hindi nag-uutos, naghihintay sa desisyon niya. Dahan-dahan siyang tumayo, yakap ang natitirang pahina ng recipe. Mag-uumpisa tayo ulit, sabi niya. Hindi bukas, ngayon. At sa gitna ng amoy ng usok, abo at takot, unang beses nakita ni Mea na ang pangarap pala kapag sinunog ng masasamang tao ay hindi laging namamatay. Minsan, mas lalong nagliliyab. Mula sa gabing nasunog ang munting stall ni Mea, maraming tao ang nag-akala na titigil na siya. May mga nagsabing baka iyon na ang palatandaan na huwag na niyang ipilit ang pangarap. May ilang marites sa palengke na bumubulong na masyadong mabilis ang pag-angat niya kaya tinamaan ng inggit ng mundo. May iba namang malisyosong sinabing baka pa ka na lang iyon para lalong kaawaan siya ng prinsipe. Narinig ni Mea ang ilan sa mga salitang iyon. Masakit, oo. Pero hindi na siya ang dating Mea na kapag nasaktan ay magtatago na lamang sa kwarto at yayakap sa notebook ni Aling Seneres habang umiiyak magdamag. Ngayon, marunong na siyang umiyak habang kumikilos. Marunong na siyang masaktan ng hindi humihinto. Kinaumagahan matapos ang sunog, imbes na magpahinga, pumasok siya sa training kitchen ni Chef Isandro. Namumugmot ang mga mata niya, may amoy usok pa ang buhok at may maliit na sugat sa daliri mula sa pagkakapit sa nasunog na kahon ng recipes. Pagpasok niya, natahimik ang lahat. Si Juno ay naandun din, nakabenda pa ang braso, ngulit nakangiti sa kanya na parang sinasabing, "Hindi kita iiwan." Lumapit si Chef Isandro at inilapag ang isang lumang apron sa harap ni Mea. "Akala ko hindi ka papasok," sabi nito. "Akala ko rin po. Pero naisip ko po, kung hindi ako magmamasa ngayon, baka matalo ako ng pakot." Hindi ngumiti si Chef Isandro, ngulit kita sa mata niya ang paggalang. "Station 3, sabi niya. Gumawa ka ng bagong batch, hindi para sa klase, para sa sarili mo." Doon nagsimula ang muling pagbangon ni Mea. Sa unang mga linggo, wala silang stall pero hindi nawala ang kamay na tumutulong. Pinagamit ni Chef Isandro ang maliit na test kitchen pagkatapos ng klase. Si Juno ang nag-post online ng restart batch ni Mea at dahil sa kwento ng sunog, maraming dating customer ang nag-order. Si Malka ang tumulong magbalot. Si Tercio ang nag-deliver gamit ang lumang motor ng pinsan niya. Si Wally naman ang nag-asikaso ng report sa pulis at nag-ipon ng ebidensya tungkol sa posibleng pananabatahe. Si Tia Cora, na dati ay nangangamba na baka tuluyang mabali ang loob ni Mea, ang unang nag-abot ng maliit na kahon ng ipon. "Apo," sabi nito habang nasa maliit na dorm room ni Mea, "hindi ito kalakihan. Kita ko lang sa karinderya. Pero kung may parte ako sa unang mesa ng bakery mo, gusto kong ilagay mo roon ang garapon ng sukang sausawan ko." Natatawa si Mea habang umiiyak. "Tia, bakery po iyon, hindi karinderya." Ano ngayon? Baka may bumili ng pandesal tapos gusto ng suka." Sa gitna ng pagod at problema, natutunan ni Mea na may mga taong nagpapagaan ng mundo kahit hindi nila kayang ayusin ang lahat. At doon niya naintindihan na ang pamilya ay hindi lang dugo. Minsan, pamilya ang mga taong pinipili kang samahan habang nagwawalis ka ng abo. Lumipas ang 2 taon, ang dating folding table na tinupok ng apoy ay napalitan ng isang maliit ngulit maaliwalas na bakery cafe malapit sa dagat ng San Isidro del Mar. Hindi ito kasing laki ng mga tindahan sa lungsod, ngulit may sariling kaluluwa. Sa labas, may kahoy na karatulang nakasulat ang pangalan na matagal nang nakaguhit sa notebook ni Aling Seneres, Seneres Hearth. Tuwing umaga, bago pa sumikat ng buo ang araw, amoy pandesal, Spanish bread, ensaymada at kape ang buong kanto.
Sa loob, may mga lumang retrato ni Aling Cineres, maliit na bookshelf para sa mga estudyanteng naghihintay ng jeep at isang pader kung saan nakadikit ang handwritten note. Hindi ka bayad utang, hindi ka pabigat, may lugar ka rito. Hindi lang negosyo ang itinayo ni Mea, naging tahanan iyon ng mga taong minsan walang mapuntahan. Si Juno ang operations manager, mas maingay pa rin kaysa sa mixer kapag umaga. Si Malka ang namamahala sa orders, kasama ang 2 anak niyang tumutulong maglagay ng stickers tuwing weekend. Si Tercio naman ay naging head baker sa gabi, seryoso sa trabaho at palaging may bagong eksperimentong tinapay. Si Wally ay naging legal consultant sa maliit na negosyo kahit madalas niyang biro, bayaran mo ako ng cheese roll at kape, sapat na. May ilang kabataang out-of-school youth din na tinanggap ni Mea bilang trainees dahil ayaw niyang siya lang ang makaahon. Isang umaga, habang inaayos ni Mea ang bagong batch ng cinnamon rolls, pumasok si Chef Isandro. Nakasuot pa rin ito ng pormal na polo at may dalang maliit na kahon. "Chef," bati ni Mea, "hindi po kayo nagsabi na pupunta kayo." "Kung nagsabi ako, baka naglinis ka ng sobra," sagot nito, saka inilibot ang tingin sa bakery. "Maganda." Napangiti si Mea. "Salamat po." Inilapag ni Chef Isandro ang kahon. Nasa loob ang lumang apron na ibinigay niya noong araw pagkatapos masunog ang stall. "Hindi mo na kailangan ito," sabi niya, "pero baka gusto mong itago." Hinawakan ni Mea ang apron. Naalala niya ang araw na akala niya tapos na ang lahat. Ang amoy ng usok, ang benda sa braso ni Juno, ang abo sa kamay niya at ang mga salitang sinabi niya noon, "Mag-uumpisa tayo ulit. Hindi bukas, ngayon." "Chef," mahina niyang sabi, "kung hindi niyo po ako pinapasok sa kitchen noong araw na yon, baka hindi ako nakabangon." Umiling si Chef Isandro, "Hindi ako ang nagbangon sa'yo. Pinahiram ko lang ang mesa. Ikaw ang nagmasa." Ngunit habang umaayos ang buhay ni Mea, hindi pa rin tapos ang usaping katarungan. Matagal ang proseso ng kaso, ngunit hindi tumigil sina Attorney Benildan, Wally at Consul Amara. Unti-unting lumabas ang katotohanan. Si Faustino Cabral ang nag-ayos ng peking kasunduan at gumamit ng pangalan ni Karim para gawing kapanipaniwala ang arrangement. Si Doña Severina naman ang nagpondo ng pananakot at nagmanyobra sa mga dokumento ng lupa ni Mea. Ngunit ang pinakamabigat na revelasyon ay dumating nang mahuli ang 2 lalaking sangkot sa pagsusunog ng unang stall. Sa isang hearing sa Korte ng Bayan, nakaupo si Mea sa tabi ni Attorney Benildan. Nasa likod niya sina Tia Cora, Juno, Wally, Malka, Tercio, Chef Isandro at si Consul Amara. Nasa kabilang panig sina Olegario at Demetria, kapwa pagod at tila mas matanda kaysa dati. Si Brisilda ay nakaupo sa likuran, tahimik, nakayuko, hindi nakasingkintab ng dating buhay na ipinagmamalaki niya. Tumayo ang isa sa mga lalaking sangkot sa sunog at inaming binayaran sila ng isang dayuhang tauhan na konektado kay Rashka Del Murat, ang royal aid na ipinadala ng Tio Himi Karim. Layunin daw nitong sirain ang reputasyon ni Mea para lumayo siya kay Karim at mapilitan ng prinsipe na bumalik sa planong kasal sa anak ni Sheikh Varun. Tahimik si Mea habang nakikinig. Dati, kapag naririnig niya ang mga taong nagplano kalaban niya, nanliliit siya. Ngayon, iba ang nararamdaman niya. Hindi takot, kundi linaw. Hindi pala siya mahina, kaya pala siya sinisira dahil may mga taong natatakot sa babaeng natutong tumayo. Matapos ang testimonya, lumabas sila ng courtroom. Lumapit si Karim na tahimik na dumalo kasama sina Nadir, Hakim at Samira. Hindi ito pumasok sa esena upang agawin ng atensyon. Nandun siya bilang saksi, bilang kaibigan, bilang taong minsang bumulong sa kanya ng 3 salita na nagbukas ng pinto. "Mea," sabi niya, "I am sorry. My world followed you here." Tumingin siya rito at sa unang pagkakataon, hindi niya iniisip na napakalayo ng agaw nila. "Hindi niyo po kasalanan ang ginawa ng mundo ninyo." Sagot niya, "Pero responsibilidad niyo kung paano kayo lalaban dito." Tumanggo si Karim. "I know." At lumaban nga siya. Tinawag si Karim pabalik sa kanilang bansa upang humarap sa Royal Council. Sa harap ng matatandang opisyal ni Sheikh Varun, ni Lale na tahimik at halatang hindi rin masaya sa planong kasal at ng mga taong mas mahalaga ang politika kaysa puso, tumayo si Karim na hindi nagtatago.
You say I dishonored the family by protecting a woman you call ordinary, sabi niya sa council. But I have seen more honor in Mea Brizuela selling bread after losing everything than in men who hide cruelty behind tradition. Naging mabigat ang katahimikan sa bulwagan. Si Sheikh Varun ay tumayo, galit ang muka. You would risk your position for a baker? No, sagot ni Karim. I would risk my position because a throne that requires silence in the face of injustice is not worth sitting on. Si Hakim na nasa gilid ay napapikit na parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon. Si Samira naman ay halos hindi maitago ang luha. Hindi agad nagbago ang buong kaharian. Hindi iyon fairy tale na sa isang talumpati ay natatapos ang lahat. Ngunit may mga opisyal na kumampi kay Karim. May mga dokumentong lumabas tungkol sa katiwalian ni Varun. Si Rashka ay inalis sa tungkulin at iniimbestigahan. Si Lale mismo ay nagbigay ng pahayag na ayaw niya ring gamitin bilang instrumento ng politika. At si Karim, kahit na natiling prinsipe, ay tinanggalan ng ilang kapangyarihang hawak ng kanyang tiyuhin kapalit ng kalayaan niyang pumili ng buhay na may dignidad. Samantala, sa Pilipinas, dumating ang hatol sa kaso ni na Faustino at Doña Severina. Si Faustino ay nakipag-areglo sa ilang bahagi ngunit nahatulan pa rin sa fraud-related charges. Si Doña Severina ay nawalan ng lisensya sa lending operations, napatawanan ng mabigat na danyos at kinailangang ibalik ang lahat ng dokumentong may kinalaman sa lupa ni Mea. Ang lupa ni Aling Seneres ay tuluyang naibalik sa pangalan ni Mea. Sina Oligario at Demetria ay hindi nakaligtas sa pananagutan. Si Oligario ay nahatulan sa fraud at coercion, habang si Demetria ay napatawanan ng civil penalties at community service dahil sa partisipasyon niya sa kusunduan at pananakot. Hindi nagdiwang si Mea nang marinig ang hatol. Walang palakpak, walang matamis na paghihingati. Tahimik lang siyang umuwi sa bakery at nagmasa ng pandesal. Kinagabihan, dumating si Brisilda sa Seneres Hearth. Simple na ang damit nito, wala na ang dating yabang sa postura. Tumayo siya sa harap ng counter habang nagsasara na ang tindahan. Ate, mahina niyang sabi. Nasa likod ng counter si Mea, nagpupunas ng tray. Bakit ka nandito? Hindi ako manghihingi ng pera. Alam kong iyon ang iisipin mo. Hindi sumagot si Mea. Gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi ko alam kung paano aayusin. Noong bata tayo, akala ko normal lang ako ang pinipili nila. Akala ko dahil mas magaling ako. Pero habang lumalaki ako, alam ko na. Alam kong ikaw ang sumasalo sa lahat. Pinili ko lang manahimik kasi nakikinabang ako. Nanginig ang labi ni Mea. Ito ang pag-amin na matagal niyang kailangang marinig, mulot huli na para ibalik ang mga taon. Hindi ko kayang ibalik ang tiwala agad, sabi ni Mea. Tumanggo si Brisilda, umiiyak. Alam ko, hindi ko rin hinihingi iyon. Pero kaya mong magsimula ulit. Hindi dito, hindi sa ilalim ko, para sa sarili mo. Kinuha ni Brisilda ang maliit na papel mula sa bag. Application form iyon sa isang vocational program. Mag-aaral ako, sabi niya, gamit ang sarili kong trabaho. Matagal na tumingin si Mea sa kapatid. Pagkatapos, kumuha siya ng isang supot ng pandesal at iniabot ito. Hindi ito kapatawaran. Pagkain lang. Huwag kang papasok sa bagong buhay ng gutom. Humagulgol si Brisilda, mulit hindi siya yumakap. Tinanggap niya ang tinapay at umalis ng may mas mababang tingin, mulit mas totoong hakbang. Makalipas ang ilang buwan, dinala si Demetria sa bakery bilang bahagi ng community service program sa bayan. Hindi siya roon itinalaga ni Mea, desisyon iyon ng lokal na opisina. Ngunit nang makita niya ang anak sa counter, nanigas siya. Salumea, sabi ni Demetria, halos pabulong. Ma! Matagal silang nagtinginan. Ang dating ina na kayang magpunit ng pangarap ay nakatayo ngayon sa harap ng pangarap na nabuo kahit sinubukan niyang sirain. Ginawa ko lang yun para sa pamilya, sabi ni Demetria, ngunit wala na ang dating tapang. Dahan-dahang ibinaba ni Mea ang hawak na tray. Hindi pamilya ang tawag kung ang tao ay ginagawang bayad ang anak. Napaluha si Demetria ngunit hindi lumapit si Mea. Hindi dahil wala siyang awa, kundi dahil natutunan niya na may hangganan ng pagpapatawad kapag walang tunay na pagbabago.
Pero hindi ko na rin dadalhin ang galit ninyo sa bago kong buhay. Dagdag niya, kung gusto ninyong magbago, gawin ninyo. Pero hindi na ako ang sasalo sa inyo. Doon natapos ang huling tali, hindi sa sigawan, hindi sa sampalan, kundi sa malinaw na hangganan. Lumipas pa ang ilang taon at naging mas matatag ang Ceneres Hearth. May pangalawang branch na sa Maynila, ngunit pinili ni Mea na manatili sa unang tindahan sa San Isidro del Mar. Doon niya nararamdaman ang simula ng lahat. Doon niya nakikita tuwing umaga ang dagat na minsang naging saksi sa takot niya. At ngayon ay saksi sa pagbangon niya. Isang hapon, habang papalubog ang araw, dumating si Karim sa bakery. Walang malaking entourage, kasama lang na si Nadir na naiwan sa labas, si Hakim na nakaupo sa tabi ni Tia Cora at kumakain ng pandesal, at si Samira na abalang kausap si Juno tungkol sa bagong flavor ng ensaymada. Nasa tabing dagat si Mea, nakaupo sa kahoy na bench sa likod ng bakery. Hawak niya ang lumang notebook ni Aling Ceneres. Ngayon ay maayos nang naipabind at nalagyan ng plastic cover. Lumapit si Karim at umupo sa tabi niya. May sapat na distansya, gaya ng lagi niyang ginagawa. Your bakery is louder than a royal hall. Sabi niya, napangiti si Mea. Mas masarap naman po ang amoy dito. True. Sandali silang natahimik. Hindi na awkward ang katahimikan nila. Sa loob ng mga taon, naging magkaibigan sila sa paraang hindi minadali ng palasyo, pera o utang na loob. Dumalo si Karim sa mga mahahalagang araw ni Mea, ngulit hindi siya ang sentro. Pinanood niya itong tumanggap ng award sa baking competition. Pinakinggan ang mga plano nito sa trainees at tinulungan lamang kapag hinihingi, hindi kapag gusto niyang magmukhang tagapagligtas. Mea, sabi niya sa mababang boses. Tumingin siya rito. May inilabas si Karim na maliit na kahon. Hindi ito marangya, walang malaking bato na nakakasilaw. Isang simpleng singsing, eleganteng tingnan, ngunit hindi sumisigaw ng yaman. Years ago, sabi ni Karim, I said 3 words to you. Malaya ka ngayon. Natahimik si Mea. Naalala niya ang araw ng seremonya, ang puting damit, ang takot, ang papel na muntik na niyang pirmahan, at ang 3 salitang bumago sa direksyon ng buhay niya. I meant then, patuloy ni Karim. So I will not ask you to leave the life you built. I will not ask you to become smaller so I can feel powerful. I will not take you from your bakery, your people, or your name. Binuksan niya ang kahon. I am asking if I may walk beside you, not as the prince who saved you, as the man who loves the woman who saved herself. Nanikipang dibdib ni Mea. Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa bakery. Sa loob nakikita niya si Juno na tumatawa, si Wally na may hawak na ledger, si Tia Cora na nakikipagtalo kay Hakim kung mas masarap ba ang pandesal na may kape o tsaa, si Samira na talihim na umiiyak, at ang mga kabataang trainee na nag-aayos ng trays. Ito ang buhay na itinayo niya. Hindi ito ibinigay sa kanya bilang kapalit ng kasal. Hindi ito binili ng prinsipe. Hindi ito utang. Ito ang buhay na pinili niya, pinagpawisan, ipinaglaban, at minahal. Pagkatapos tumingin si Mea kay Karim. Noon, sabi ni Mea, akala ko kapag may nagligtas sa akin, ibig sabihin sa kanya na ako mapupunta. Napalunok si Karim. Ngunit hinayaan siyang magsalita, pero ikaw ang unang taong tumulong sa akin nang hindi ako kinulong sa tulong mo. Pinalaya mo ako para maging ako, at minahal mo ako habang buo kong binubuo ang sarili ko. Kinuha niya ang singsing mula sa kahon, ngunit hindi agad isinuot. Hinawakan niya ang kamay ni Karim. Oo, sabi niya, pero hindi dahil prinsipe ka. Oo, dahil natutunan mong magmahal nang hindi umaangkin. Sa loob ng bakery, biglang sumigaw si Juno. Ay, sumagot na! Narinig ko kahit malayo. Nagtawanan ng lahat. Si Tia Cora ay umiiyak na habang hawak ang tasa ng kape. Si Hakim ay nakangiti na parang matagal na niyang alam ang katapusan. Si Samira naman ay tumakbo sa labas at niyakap si Mea ng mahigpit. Ang kasal ni Mea at Karim ay hindi ginanap sa palasyo at hindi rin naging palabas para sa mga taong minsang nang husga. Ginawa nila ito sa tabing dagat ng San Isidro del Mar, sa likod ng Ceneres Hearth, sa harap ng mga taong naging tahanan ni Mea. Naroon sina Tia Cora, Wally, Juno, Malca, Tercio, Chef Isandro, Consul Amara, Attorney Binildan, Hakim, Nadir, Samira, at maging si Brisilda na tahimik na nakaupo sa likod.
Umiiyak, ngulit nakangiti, walang Olegario at Demetria sa harap. Hindi dahil pinagkaitan ni Mea ng kapatawaran, kundi dahil may mga sugat na hindi kailangang piliting gawing dekorasyon sa araw ng paghilom. Nagpadala si Demetria ng lihim, maikli at hindi perpekto. Pero sa unang pagkakataon, walang dahilan, walang paninisili. Isinulat lang niya, "Patawad anak, sana balang araw matuto akong maging ina kahit huli na." Itinago ni Mea ang liham, hindi bilang pagbabalik sa dati, kundi bilang paalala na kahit hindi lahat ng sugat ay nagiging yakap, pwede pa ring huminto ang pagdurugo. Sa araw ng kasal, hindi puting damit na pinilit ang suot ni Mea. Siya ang pumili ng sariling bestida. Simple, malambot ang tela. May maliit na borda ng trigo sa laylayan bilang alaala kay Aling Ceneres. Hawak niya ang maliit na bouquet na gawa sa sampadita at rosemary. Habang naglalakad siya papunta kay Karim, hindi siya nanginginig sa takot. Nanginginig siya sa saya. Nang tumayo siya sa harap ni Karim, pabulong nitong sinabi, "Malaya ka pa rin." Ngumiti si Mea, "At pinipili kitang mahalin." Sa pagtatapos ng seremonya, hindi palatpakan ng unang narinig ni Mea, kundi ang hampas ng alon sa pampang. Ang parehong tunog na minsang nagbilang ng oras bago sana mawala ang kalayaan niya. Ngayon, iyon naman ang tunog ng bagong simula. Makalipas ang ilang taon, ang Ceneres Hearth ay naging kilala hindi lamang sa tinapay, kundi sa programang nagtuturo ng baking sa mga babaeng nakaligtas sa pang-ahabuso, mga kabataang walang pambili ng matrikula, at mga taong sinabihang wala silang halaga. Sa bawat bagong trainee, laging sinasabi ni Mea ang linyang natutunan niya sa sariling buhay. Hindi porke ibinaba ka ng pamilya, doon na nagtatapos ang pangalan mo. Minsan, doon mo palang matututunang isulat ito ng sarili mong kamay. At sa bawat madaling araw, bago buksan ng bakery, inilalagay ni Mea ang unang tray ng pandesal sa maliit na mesa sa tabi ng litrato ni Aling Ceneres. Pagkatapos, titingin siya sa asawa niyang si Karim, sa mga anak nilang naglalaro sa sulok, sa mga kaibigan niyang naging pamilya, at sa tindahang dating guhit lang sa notebook. Dati, ginamit siyang panangga sa utang. Ngayon, siya ang naging tahanan ng mga taong naghahanap ng pag-asa. At sa wakas, ang buhay ni Mea ay hindi nakasundo ang isinulat ng ibang tao. Ito ay kwentong siya mismo ang pumili kung paano magtatapos.